It's all about, ano po ba talaga ito? At gusto ko na mag-bring po sa isipan po natin na hindi ka mapupunta dyan. Hindi kasi namin pumunta kayo dyan, ha? Kasi meron po mga kaisipan po sa tao na hindi ako mapupunta dyan kasi mahal ako ng Diyos. Okay, tignan po natin yung mga ganong mga klaseng kaisipan ng tao. Ano po? Wala po excuse po dito, walang exempted po dito unless na makilala mo si Yesu Cristo sa buhay mo, doon lang po tayo magiging exempted po dito sa lugar na ito. Eh, pag-aralan po natin, hell, what is all about? Ano po ba yung mga bagay dito sa impyerno? Okay. Ang impyerno po ay alam po natin na para sa mga masasama. Most especially the one who did not accept God in their life. Okay. Okay, the Lord Jesus rebuked sinner. Ito po yung maging parang pagtutuwid po ng Diyos sa mga makasalanan. Ano? Kasi alam niyo po, marami kasi yung walingan na naglalaro sa isipan ng tao. Makinig po kayo mabuti, ano po? Siguro po wala pa po tulugan, ano po? Yan, praise the Lord. Okay. The Lord Jesus rebuked the sinner. Paano niyo ba ni-rebuke itong mga makasalanan na ito? Bakit niya ni-rebuke? At ano ba yung nasa isipan ng mga makasalanan? Nakatulad po natin. Tandaan po natin tayo lahat makasalanan po tayo. No po? Yan, okay. Ano po ba yung mga nasa isipan nila? Some people speak only of God's love. Kasi alam niyo, marami po kuminsan na ipinapahayag lang, sinasabi lang, o yung mga bagay na pag-ibig lang ng Diyos, uy, maibigin ng Diyos, mapagmahal ng Diyos. Kaya akala po ng mga tao, walang mapupunta sa impyerno dahil sobrang magmahal talaga ng Diyos. Yes, that is true. Talagang ang Diyos talaga mapagmahal talaga po. Puno ng pag-ibig sa puso na umapaw talaga. Pero, ang tanong doon, hindi pa rin tayo ligtas kung gano'n lamang po ang pananaw natin. Some people think that God's love excuses sin. Kung bagay para ba ang excuse nila dahil naibigin ng Panginoon, mahal ako ng Diyos, hindi ako papabayaan ng Lord. Yes, totoo po yan. Hindi ka papabayaan ng Lord. Kaya lang, hindi naman ng Diyos ang nagpapabaya eh. Tayong mga makasalanan ang nagpapabaya. Kasi pinababayaan po natin yung ating relasyon sa Lord. Instead na makilala natin ang todo ang Panginoon, ibigin din natin to be respond to His love. We need to respond to His love at kailangan po na tayo din po'y magmahal sa Panginoon. Hindi lang simply sinasabi, I love God in my life. To show that you are really love God, you make sure na pinaglilingkuran mo siya, sumusunod ka sa Kanya, kasi ang sabi ng Biblia, ang sino ang umiibig sa akin, tumutupad sa aking mga kautusan. But Jesus warned sinners of the wrath of God. Nandun pa rin yung poon. Sa kabila ng todo-todo pag-ibig ng Diyos sa buhay po ng mga makasalanan, nandun din po yung poon niya. At akala po ba natin mawawala yung poon ng Diyos sa mga makasalanan kapag hindi po nila ito talagang iniwasan o nilayuan o sabihin natin lumapit sila sa Panginoon, hindi po mabibreak po itong wrath of God na ito. Which is yung poon po talaga ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, let us open our spiritual senses para na sa ganun, maintindihan natin mabuti po itong mga bagay na ito. Kasi marami po sa atin, we're being disguised. Nagdi-disguise lamang po. Maraming mga Kristiyano, nagdi-disguise lamang po sila because of the wrong thoughts that they have in their mind. Maling kaisipan na nasa isipan po nila. Maling aral na natanggap po nila. Kaya nga po, sa panahon po natin ngayon, marami po lalabas ng mga false prophet, false teacher, false pastor, false church. Bakit? Ipapahayag nila yung mga baluktot na pag-aaral, baluktot na katwiran, para lang sa ganon, marami po ang mapahamak po talaga at marami silang mailigaw. Kaya make sure na tayo po ay nasa tamang aral po ng Panginoon. If you believe in heaven, you must also believe that there is hell. If you believe in Christ Jesus, you must also believe that there is Satan. Alam natin, kung buhay si Jesus, buhay din ang kaaway. Kaya nga, dito tayo iniingatan talaga ng Panginoon. And not to be deceived by the deceiver. Hindi tayo madaya. Kaya sa oras dito, mas maganda, mainam na maintindihan nyo itong mga aral na ito. Para na sa ganon, hindi lang basta tayo namumuhay. Kundi kailangan may patnubay, may liwanag.
para sa ating landasin sa buhay. Para na sa ganoon, matuwid po yung ating tahanan. Okay, sabi dito, but Jesus warned sinners of the wrath of God. Sabi ng Mateo chapter 3 verse 7, na makita niya lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupod, akala ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Many people today disguise, nagpapanggap. Nagpapanggap ang sinasabi nila, I know God, and I love God, and I follow God. Marami po silang mga ganong hanga-hanga na nilalagay po nila, yung pala'y pagpapakita lamang po ng panlabas lamang po nila. Sapagkat akala po nila, we can sin and win. Hindi po gano'n, ano po, kailangan talaga lumayo tayo sa kasalanan at lumapit tayo kay Jesucristo. Always remember na kahit hindi ka gumagawa ng kasalanan, if you give away your life to Christ Jesus, nandun ang kasalanan, hindi mabe-break ang kasalanan. Kasi kahit hindi ka gumawa ng kasalanan ngayon, nandun na yung kasalanan. Kaya nga, to make sure na mag-break yung kasalanan sa iyo, ilapit mo yung buhay mo into the breaker of that sin into man's life. Sino yun? Si Jesus. Kaya nga, laging ipasok natin yung buhay natin kay Kristo at huwag kang lalabas na doon kung ayaw mo na talagang mapahama ka. Kaya itong mga Pariseo, they are disguising. Nagdi-disguise naman po sila. They are great pretender. They are hypocrite. Bakit? They know the law of God. They know the law of Moses, but still, sinner pa rin po sila. Kasi hindi nila nilalayuan yung kanilang mga kabugtutan. Yung kanilang mga maling pagtuturo o pag-aaral o pamumuhay na hindi naman nakaayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga po dito, Marcos chapter 7, verse 6 to 7, sinagot sila ni Jesus, mga pagkutwari. Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo nang si kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Kaya nga, we must respond to the love of God. Kailangan siguraduhin mo sa puso mo na mahal mo ang Panginoon. And to show it and to prove it to God that you love God most in your heart, kailangan na ipakita mo sa Kanya. Ang sabi po sa atin, if you love me, you must keep my commandment. Sumusunod tayo sa kautusan ng Lord. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung pag-church lang, mahalaga na po yan sa atin eh. Kung nahihirapan ka sa pag-church lang, I tell you the truth, this is some kinds of hypocrisy. Ibig sabihin po nito, pagpapanggap to, you love God, pero nahihirapan ka mag-church. You love God, pero nahihirapan ka sumunod sa kautusan. You love God, but you hate to pray. Kapatid sa Panginoon, this is disguising. At masasabi ko po na ito po ay hypocrisy. At hindi talaga minalulugdan ng Panginoon niya kung bakit siya nagalit sa mga Pariseo at sa Saduceo dahil sa mga ganito pong mga pag-uugali nitong mga tao ito. This will be avoided into every Christian. Kailangan na tanggalin po natin yan. Hindi porke nandito ka ngayon, you are truly a Christian. But we know a Christian's true kapag na ipakita talaga nila na deep inside his heart, maipaparamdam talaga nila yung katotohanan ng pag-ibig nila sa Panginoon. Tuloy po natin, ano po? Sabi po dito, ang paggalang sa akin ng bayan, ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kapuluhan ng kanilang pagsampa. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So, they break the law that coming from Jesus. Si Jesus, sa mga panahon na yun, nagturo siya ng katotohanan about doon sa talagang ipinapahayag sa kanya ng Diyos. Kaya magpapapansin po natin dito, ito po yung kabigtaran sa mga Saduceo, sa mga Pariseo ng mga panahon na yun. Nagtuturo sila ng pabor lamang sa kanila. Dahil bakit? Kasi natatakot sila na itong mga tao ay hindi nila kumbagay makuhanan ng pakinabang sa buhay ko nila. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, ang totoong aral po talaga, they rebuke the sinner. Nire-rebuke niya whatever sin that we have in our life. Nire-rebuke niya, hindi siya natatakot na sabihin sa iyo na ikaw, ganito, kailangan talikuran mo yung pagkakasala mo. That was Christ Jesus.
Tayong lahat ay talagang tinuruan ng Diyos na lumayo sa pagkakasala. Because upon reaching Christ Jesus in our life, doon tayo malalayo sa pagkakasala. Kaya nga tayo malapit sa Diyos eh. At alam niyo po ba, kung ano yung bigat ng sin of hypocrisy, napakabigat po ng parusa po dito. Mamaya, papakita ko po sa inyo, no? Kasi pag sinabing hypocrisy, mayroon na po tayong kaalaman pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga ipinagpapanggap po natin. Kaya na hindi natin pwedeng ipagpanggap yung mga bagay na nalalaman natin sa Panginoon. Kaya nga, we choose to apply it into our life. Hindi po natin ito pinipretend. Hindi po natin ito parang pinanlapan, labas lamang na anyo natin. Kundi kailangan ipakita mo talaga sa Panginoon na ito yung pamumuhay mo, nagiging lifestyle mo na yung mga bagay na natutunan natin sa Panginoon. This raises questions about hell and judgment. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang impyerno ay totoo. At dito tayo hahatulan sa impyerno kapag tayo po ay nagpanggap lamang sa mga bagay na ginagawa natin through Christ Jesus. Ang tanong po dito, sabi po dito is, can hell be real? Totoo po ang impyerno. At hinihintay na po dito yung mga bulaang propeta, yung mga halimaw, yung mga diablo, itong si Satanas, at yung mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kailangan tanggapin natin ang Panginoon sa buhay po natin. Because we have no choice. Pag hindi mo pinili si Kristo sa buhay mo, pinili mo yung ibang bagay, pinagpalit mo si Jesucristo sa buhay mo, I tell you the truth, doon ka mapupunta, hahatulan ka ng Panginoon. Can a loving God allow sinners to go to hell? Yes, for sure. Kasi ang Diyos po mismo ang naghanda rin po nito sa mga kaaway niya. At alam po natin ito, kaaway niya ang diablo, kaaway niya ang halimaw, kaaway niya ito mga bulaang propeta, at magiging kaaway niya rin po yung mga taong ayaw talagang manampalataya sa Kanya. Can hell last forever? Yes. It will last forever. Walang katapusan po ito. Kaya nga ang parusa ng Diyos, walang katapusan. Sino po ba ang hindi matatakot dito? Alam niyo, hindi lang basta takot ang kailangan na maramdaman po natin sa puso po natin, kundi yung pag-ibig natin dapat sa Panginoong Jesucristo. It is not enough to have fear. Kasi kahit na may takot ka, hindi magiging sapat ito para hindi ka mapunta ng impyerno. Ang pinakakailangan po natin dito is you must love God into your life. You must love with all your heart Jesus. Kailangan ibigin mo ng buong puso si Jesucristo. Kasi alam mo, pag inibig mo ng buong puso si Kristo, willing ka na mabago ang buhay mo. Willing ka na ikaw ay lumapit sa Kanya, sumunod sa mga pinag-uutos niya. Now, let's find out. The Bible speaks to those who are destined for hell. Sino po ba yung tinutukoy niya? Sino po ba yung pinag-uusapan po dito ng salita niya na kung saan patungo doon sa impyerno? Sabi niya po dito sa kanyang, sa ating binasa po kanina, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida. So, sabi po dito sa binasa po natin, para na sa ganun, makita po natin. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus, ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalagan sapagkat hindi sila nagsisip tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Matapos nila na makita, masaksihan, yung mga kababalagan ni Jesus, nakita po nila yung mga kabutihang ginawa ng Panginoong Jesucristo, pero anong ginawa nila? They don't believe that. Katulad din po natin sa panahon po natin. We know already the words of God. We know what happened. We know already that Christ Jesus redeemed us and save us. Amen. Pero ang dami pa rin humihiwalay sa Panginoon. Ang dami pa rin hindi lumalapit sa Lord. Ang dami pa rin hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi niya po dito sa bayan na ito, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, malao na sana nagdaramit ng sako at naulog po sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Many Christians today, ano po ba yung makikita natin? Maraming Kristiyano po sa panahon po natin ngayon, pero wala yung ganap na pagsisisi nila sa kanilang mga puso. Kaya nga mapapansin po natin, come on,
Pakinggan niyo po mabuti ito, ha? Kasi ang pagsisisi po ay nagdudulot sa atin ng tinatawag na a humble heart. Ang totoong repentance po talaga, naglalagay sa atin ng kababaan ng kalooban. After na makita natin yung mga pagagandang bagay, kadakilaan ng Diyos na nangyari sa buhay natin, nabasa natin sa Biblia, o tayo mismo na experience natin yan. And I know every one of us should experience this miracle of God. We also experience this. Alam natin yan, kaya lang hindi mo napapansin yun kasi nga, you don't believe in God. Yung ikaw lamang po gumaling ka sa karamdaman mo, tapos miracle of God. Hindi niyo po ba na-experience yun, yung without taking medicine? Without doing anything? Para gumaling ka, pero isang araw makikita mo, bumangon ka, naging malakas ka, gumaling ka. Hindi niyo po ba nakita yung miracle na yun? That our own body, itong sarili nating katawan, mayroong doktor na naka-built-in sa katawan mo. Hindi niyo po ba alam yun? Kung isang take lang tayo ng take ng medicine, pagkakaana po natin na talagang doon tayo gumagaling, ano po? Oo, may tulong po sa atin yung medisina. Pero gusto ko na malaman po ninyo, nung i-create pa lang tayo ng Lord, itong katawan na ito, inilagyan niya na ng tinatawag na antibody. Kung nag-aaral po kayo ng science, kung nag-aaral po tayo at napag-aralan po natin yan, alam natin na itong katawan na ito, mayroon tong sangka na kapag mayroon pong mga, ang tawag dito, yung, sabihin po natin na ibang sangkap na pumasok sa atin na magdudulot ng karamdaman, papatayin agad ito. Papatayin agad dito sa katawan natin ito para hindi yan mag-cause ng masama sa iyong katawan, sa iyong kalusugan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, tapos sa iyong kalugnan. Yung pagkakalikha po sa atin, it is a miracle. Napakalaking kadakilaan at himala na ginawa sa atin ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi pa rin tayo nananampalataya sa Lord. Minsan nagkumagawa pa rin tayo ng haka-haka na hindi naman tayo galing sa Diyos Hindi naman tayo creation ng Lord Meron pa rin tayo mga ganong kaisipan. Minsan down pa rin po tayo na sinasabi natin na baka hindi naman talaga ako talaga sa Diyos nang galing, baka sa unggoy talaga ako nang galing Yun ang belong to the monkey. Kasi tingnan nyo nga yung mga itsura ninyo. Hindi naman kayo mga mukhang monkey. Bakit bakit tayo magsisimula sa mga unggoy? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang unggoy yan? O kagaganda, kagagwapo, tapos sasabihin natin galing tayo sa unggoy. So it happened na nag-miracle ang Panginoon upon His creations of man. So sa madaling salita, ang ganda ng pagkakalikha sa ating ng Panginoon, pero hindi ka na ng palataya na galing ka sa Panginoon. Kaya nga alam niyo, ang mangyayari po dito, yung sinabi ng Diyos na ito, nakita niya po, nung papasok siya sa Jerusalem, nakita niya yung mga tao. Ang sabi niya po gano'n, kung alam niyo lamang kung sino ang dumarating. Kaya nga napasabi siya na kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sana nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Ang Biblia na po mismo ang nagsasabi nito mga bagay nito, which means ito po yung kinasihan ng hininga ng ating Panginoon. Which means galing po sa Kanya po itong bagay na ito. Ay basahin po natin para maliwanag po. Mateo 11 verse 20 to 21. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang himalang ginawa ng sa inyo, matagal na sana sila nagdaramit ng sako na ubos sa abot ang mga taga-roon upang tanda ng kanilang pagsisisi. So, ibig sabihin, they can repent. Kung sa kanila lamang nangyari ito, sa iyo kaya, sa oras na ito, kaya mo na bang mag-repent? Pagkatapos mo mapakinggan itong mga bagay na ito, kaya mo na bang mag-repent, magbalik loob sa Panginoon at tanggapin yung mga bagay na itinuturo sa iyo ng Lord? Marahil po na hindi natin alam
na sa ating pagbabaliwala o upon rejecting the words of God in us, hindi natin alam na ang buhay natin patungong impyerno. Sino po ba yung nakadestin sa impyerno? Yung matapos niyang masaksihan ng katotohanan, ay patuloy niya pa rin binabaliwala ito at hindi pinapahalagahan sa buhay niya. How many of us, ilan po sa atin ngayon sa oras nito ay talaga totoo nagmamahal sa Panginoon? If you really love God in your life, hindi ka hihiwalay sa Kanya eh. Hindi mo ilalayo yung buhay mo sa Kanya. At alam mo na kapag ka inilayo mo ang buhay mo sa Panginoon, mayroong kasasapitan talaga ang kaluluwa mo. Kaya kapatid sa Panginoon, habang tayo po ay malaya pa at may tsansa pa, natanggapin sa buhay po natin ang Panginoon, magsisi na po tayo at taligdan po natin yung mga maling kaisipan po natin. Sapagkat mabigat ang hatol sa mga taong nakakilala pagkatapos ay tinalikuran ng Diyos. Tuloy po natin ito para maunawaan niyo po na mabuti po ito. Marami po sa atin, sa panahon po natin na still hindi pa rin po naniniwala sa ganito dahil ang kanilang isipan ay pinatuloy ng mga bagay na makasanlibutan. Yun po yung katotohanan doon kung bakit hindi po nagiging ganap yung ating pangunawa pagdating sa mga bagay na spiritual. Because of our life is there at the worldly system. Nandun tayo eh. Ayaw natin tanggalin yung ating buhay sa sistema ng sanlibutan. Kaya nga, alam niyo po, nagkakaroon tayo ng tinatawag na less understanding about the Spirit in Christ Jesus. Kaya sa pag-aakalang sinasabi na sa iyo yung katotohanan, mapapahama ka dyan, pero anong nangyayari sa tao? Wala pa rin sa Kanya. Kaya nga you just open your spiritual understanding para na sa ganon, maliwanagan ka dito sa mga bagay na ito at maintindihan mo na napakadelikado talaga na hindi talaga tanggapin ang mga aral ng ating Panginoon. Sabi dito, on whom were these rules pronounced? Para kanino po ba ito? Sino po ba yung tinutukoy dito ng Diyos na kawawa? Alam niyo po ba kung para kanina ito? On those who did not repent of their sin. Yung mga tao na hindi hinihingi ng tawad yung mga pagkakasalan niya. Alam niyo, supposed to be, dapat ang tao, kung talaga nakakakilala sa Panginoon, pag nakagawa ng pagkakasalan niya, whatever form of sin he has done, dapat po niyan, lumalapit ng todo sa Panginoon yan. Ididikit niya ng todo yung kanyang buhay sa Panginoon. Why? Because alam niya na kapag lumayo siya sa Panginoon, mapapahamak siya. Because for the wages of sin is death. Lagi natin tatandaan na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We cannot erase. Hindi po natin mabubuhay yun. We cannot delete that into the Bible. Hindi natin pwedeng alisin ito sa Biblia sapagkat this book is God's book. Kung ano yung nakasaad dito, yun na yung magaganap. Kaya yung mga nagpapatuloy sa pagkakasala, ay magkakaroon ng kaparusahan, kamatayan. At ano po ang kamatayan na ito? To the hell. Sabi dito, on whom were this was pronounced? On those who had rejected Christ and His Word. Kaya sabi ko nga po sa inyo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, mas marapating mo na talagang ipasok sa puso mo yung mga bagay na napakinggan mo. Kapag tanongin mo nga yung katabi mo, tinatanggap mo ba ang salita ng Diyos? Alam niyo, ang pinakamasaklap po dito, ang pinakamahirap po sa buhay ng tao, yung masyado kang marunong. Kasi kapag ikaw masyado kang nagpakarunong, nagpakadalubhasa ka sa mundo ito, ang hirap intindihin ng mga bagay kay Kristo. Sapagkat alam niyo po ba yung karunungan ng mundo, tangalan kay Yesu Kristo. Kaya nga mas pinili niya po yung mga taong hindi marunong para pahiya itong mga marunong ng sanlibutan. Come on, you must know that. Kasi akala po natin, alam ko po. Masyadong bata ka pa para malaman mo yung katotohanan tungkol kay Yesu Kristo. And you must submit first to the authority of God before you understand about the things in the Spirit. Kapatid sa Panginoon, kaya hindi natin maintindihan to kasi akala natin, alam na natin ang lahat ng bagay. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon.
for us to accept the truth that coming from Him at doon lamang magpaplow sa atin yung spiritual understanding at doon mo matututunan na talagang kailangan mo si Yeso Cristo sa buhay mo. Pero kung ipinapangahas mo yung sarili mo, kailanman alam mo hindi makapakilala sa iyo ang Panginoon. Kailanman hindi mo makikilala talaga personally sa buhay mo ang Panginoong Heso Cristo. Kaya akala po na marami, kala nila, they know God already. They know Christ already. Nakita nila, nakapakaw sa puso. Kilala ko to eh. Kilala ko to eh. Maybe you are familiar to you. Familiar siya sa iyo, pero hindi mo talaga personally kilala ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, sometimes there is rejection to Him and to His Word. Kaya kung mapapansin po natin, hindi lahat kayo na narito ngayon. And I hope na lahat tayo ay talagang tumatanggap sa Panginoon. Huwag naman po sana na may mag-reject po dito. Dahil sabi nga po ng Panginoon, kawawa ka Korazin, kawawa ka Betsaida. Pinangungunahan na po tayo ng Panginoon na kawawa ang kasasapitan ng isang tao kapag ni-reject si Christ at ang kanyang salita ng Diyos. Pwede mo ba pakitanong ulit yung katabi mo? Tinatanggap po ba si Yeso Cristo at ang kanyang salita? Maaari ba tignan mo siya? At sabihin mo sa kanya kung talagang totoong tinatanggap niya ang salita at si Yeso Cristo. Parang matamlay po yata yung pagkakatanong niyo. Parang papunta na yata sa tulog yung mga pagkatanong ng salita ninyo. Kasi alam na alam ko kapag inaantok na, minsan ako kapag halimbawa na magpapahinga na po kami mag-asawa, kakausapin ako ng Sister Mary, tatanungin niya ako, ano nga pala yung nagawin natin bukas? Bahala na bukas na lang. Pag-usapan na natin bukas yan. Kaya kapag nagtatanong ka, kailangan gising ka, baka mamaya papunta ka na sa antok niya, papunta ka na sa tulog niya. Tanungin mo ulit, sabihin mo, tinatanggap mo ba ang salita at si Yeso Cristo? Hindi mo gising na gising talaga eh. Makikita mo yung powerful na kanila mga boses, ano? Pero yung kanino pagtatanong natin, konti na lang sa dulo na maghilig ka na eh. May narinig na nga ako, naghihilig eh. Ayan, tuloy po natin, Sabi nito, para kanino daw po ito? Sabi niya po, sino daw po ito, mga kawawa na ito? On those to whom much light had been given. Doon sa mga taong naliwanagan na. Pero, hindi pa rin niya ginawa yung mga bagay na nakaparapat. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, upon receiving Christ Jesus, you have the light. Ibig sabihin, dapat naliwanag na yung isipan mo. Isang tanong pa ng gising, naliwanagan ka na ba? Dapat pag tinanggap po natin, yung ilaw, which is our Christ Jesus, kailangan naliwanag na po yan sa isipan po natin. At yung dating hangal na pag-iisip po natin, dapat po yan nagkaroon na po ng katotohanan sa isipan at mula sa puso natin. We are all deserving of hell. Lahat po tayo. Lahat tayo supposed to be kung tayo talaga patungo. Because we are all sinner. Okay, basahin po natin para maliwanagan po tayo. Sabi po ng aklat po ng Roma, chapter 3, verse 10 to 23. Okay, sabi po dito, nandiyan na po kami ako. 10 to 23. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang sabi dito, walang matuwid, walang nakakaunawa, walang humahanap. So sa madaling salita, doon tayo galing. Before na mapunta ka dito, before na mapunta ka sa Panginoon, doon tayo galing. Walang naging matuwid, walang humahanap, walang nakakaunawa. So wala tayong kaalam-alam sa ating Panginoon. Basta we know Christ Jesus, ganun lang. Pero hindi, ganap yung ating pagkakaunawa. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, walang kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang butas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila ay makamandag na parang ulupong. Tulo ng panunungayaw at masasakit na salita
ang kanilang bibig, matunin ang kanilang mga paa sa pagbubugo ng dugo, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ano sabi dito? Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Bakit po kaya? Kasi puro makasarili. Kapag ang isang makasariling tao, ang gusto niya lamang mangyari niya, wala siyang pakialam sa iba, ang pakialam niya lang ay sa sarili niya. Na kahit na matapakan niya, masagasaan niya yung ibang tao, wala po siyang pakialam dyan. Kasi nga, nag-uumapaw sa kanya yung kasamaan at hindi katwiran. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Ngayon, nalalaman na natin na ano man sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito upang walang maidahilan ng sino man at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpawawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit ngayon nahahayag ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan ng mga propeta, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng mga nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o at mga Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So sa madaling salita, doon tayo galing lahat. And I praise God dahil tayo po ay naisan pa ng Diyos. Tayo ay nagkaroon ng pananalig sa Diyos. Kaya natutunan po natin yung daan ng kapayapaan na tinutukoy po sa atin. Kasi yung daan natin po nung araw ay daan patungo sa impyerno. Kaya nga po, walang gumagawa ng kapayapaan sa sarili. Pag sinabi ko walang gumagawa ng kapayapaan, hindi po tungo sa kalangitan yung ating mga ginagawa. Kundi puro kasalanan, puro kasamaan, puro makasariling bagay at wala sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya nga, once na nakilala natin ang Diyos sa buhay natin, napakinggan natin ang salita ng Diyos, yun lamang yung panahon na kung saan kaya na natin magbigay ng panahon at tumanggap ng mga bagay tungkol sa aral ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, pahalagahan niyo itong mga bagay na ito dahil ang tinutukoy po dito na patungo doon sa impyerno, yung mga tao nandito pa rin sa sinasabi ng aklat po ng Roma, Kabanata 3. Kaya nga tayo po mismo, hanapin natin yung daan na matuwid. Hanapin natin yung katwiran ng Diyos. Hanapin natin yung kapayapaan. Hanapin natin yung kaligtasan. At yun po natin paghinayangan yung pagbibigay natin ng panahon at pagsunod natin sa aral ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, marami ang mapapahamak sapagkat marami ang hindi tumatanggap kay Jesucristo. Ang sabi nila, matuling ang paa sa pagbubuko ng dugo. So ano ba ang ibig sabihin nito sa paggawa ng kasamaan? Kaya mga kapatid sa Panginoon, atin po na alalahanin yung mga bagay nito habang tayo po ay may pag-asa pa. Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo ay naging paruni sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin paruuning basahan ang katulad na nalantad na tayo lahat gaya ng mga dahon. Nalantad na tayo lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kapatid sa Panginoon, huwag kang manatili sa kasamaan at kasalanan. Sapagkat alam natin kung ano ang patutunguhan talaga ng taong makasalanan. Sapagkat alam po natin, mayroong kabayaran itong bagay na ito. For the wages of sin is death. Kaya nga, kung mapapansin po natin, marami po mga tao sa panahon po natin, hindi talaga sila nagbibigay ng panahon sa Panginoon sa pagkakakala nila na okay lamang ang lahat. Kapatid, makinig ka sa oras na ito kung mayroon ka talagang desire na mapabilang sa paghahari ng Diyos pagdating ng araw. Christ died to save sinners from hell. Yun po yung dahilan kung bakit namatay dito si Jesus. Kaya siya namatay dito para sa ating lahat. Kaya po siya nagpapako sa cross para sa ating lahat. And supposed to be that you must believe in the cross of Christ. Kaya hindi niyo po ba napapansin? Ang daming tao nagbabaliwala dito. They refuse, they reject. They didn't accept the things that we do to save us. Nililigtas tayo ng Panginoon pero ayaw mo pagtanggapin. Kaya alam niyo po ba, hindi talaga tayo makakalusot kapag hindi natin tinanggap yung salita ng Diyos, the promise of God, yung mga bagay na ginawa ng Diyos para maligtas ka. Lagi mong tandaan,
ang ginawa ni Jesus dito ay hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Gusto ko na maintindihan mo ito. Kaya siya nagpapako dito, hindi para sa akin, kundi para sa atin lahat. Kasama ka dito. Kaya dapat kasama tayo lahat na nagpapahalaga dito sa ginawa ng Panginoon. Christ died to save sinners from hell. Maliban na lang kung hindi ka makasalanan. Hindi para sa ito. Pero I know every people in the world have sinned. Lahat tayo, nagkasala tayo. Pwede mo ba tanungin yung katabi mo ngayon, bakit hindi ka naniniwala? Wala ka bang kasalanan? Wow, kapatid mo naman. Sana kung hindi ka naniniwala. Kapatid sa Panginoon, ang sabi ng Romans chapter 3, verse 23, for all will sin to death and fall short of His glory. Kaya iisang bagay ang dapat natin gawin. You must be a part of this cross. Para sa iyo ito. Pahalagahan mo yung bagay na yun. At yung pakikinig ng salita ng Diyos at pagtanggap ng salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Hindi ito para doon sa kanina lang nakagawa ng kasalanan. Hindi. Para sa iyo rin, nakahapon, nakagawa. Nakagawa ka ng isang taon ng kasalanan. Tapos siya naman, nakagawa siya ngayon ng kasalanan. Para sa inyo pa rin yan. Para sa ating lahat pa rin yan. Pag mo sasabihin, bakit hindi naman ako gumagawa ng kasalanan ngayon? Nung araw, oo, aaminin ko. Ako yung gumawa ng kasalanan, pero ngayon hindi na ako gumagawa ng kasalanan. Dahil para sa iyo, Panginoon. Namatay pa rin si Kristo para sa iyo. Kaya huwag mo sasabihin, malinis na ako ngayon. Bakit ako makikinig na salita ng Diyos? Kailangan pa rin, kapatid sa Panginoon. Dahil ang pagtanggap natin at pag-ibig natin sa Panginoon ay nag-iiwas sa atin para tayo po ay ma-impyerno. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po ba? Kung hindi ka iibig sa Panginoon, sayang na lang yung pag-ibig sa iyo ng Lord na nagligtas sa iyo. Amen? Kasi kung hindi mo iibigan ng Panginoon, sabi po dito, kung iniibig natin ng Panginoon, susunod ka sa Kanya. Kaya nga, ang pagsunod natin sa Panginoon ay naglalarawan ng pag-ibig kay Kristo. Katulad din po ng ginawa ng ating Panginoon dito. Pinakita niya yung pag-ibig niya sa iyo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mahal na mahal ka pala ng Lord. Tapos hindi ka nagsisimba. Sige, sabihin mo sa Kanya. Di ba ang Lord nagre-rebuke din, ano? Para hindi tayo ma-impyerno. Ngayon sabihin mo sa Kanya, mahal ka pala ng Panginoon. Tapos hindi ka nagsisimba. Ulitin mo sa Kanya, mahal na mahal ka pala ng Panginoon. Tapos matutulog ka. Amen? Grabe yung pag-ibig ng Lord. Ikaw hindi ka tinulugan ng Lord. Dito, namatay siya. Pinako siya sa krus, tapos ikaw, wala ka effort. Mahalin mo ang Panginoon. Ibigay mo yung buhay mo rin sa Panginoon kasi yung nagmamahal kaya mag-alay ng buhay. Amen? O tingnan nyo no? Sabi ko dito, Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin doon tayo'y makasalanan. Grabe, no? Huwag mo sasabihin ngayon na wala ka ng kasalanan. Ang Diyos, inibig ka ng makasalanan ka pa. Ngayon sasabihin mo, wala naman akong kasalanan, ako iibigin ng Lord. Kamuan kapatid sa Panginoon, yun lang sinasabi mo na wala kang kasalanan, makasalanan ka na. Yun lang sinasabi mo, hindi naman ako kasama dyan eh. Makasalanan ka na. So lahat ng i-refuse mo, lahat ng i-reject mo, kasalanan yun. Amen? Na maglalagay sa iyo doon sa destinasyon ng impyerno. Kaya kapatid sa Panginoon, kung gusto mo na iwasan ng impyerno, makinig ka. Sapagkat ang sino man tumatanggap sa ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Rejecting Christ brings the wrath of God. Gusto mo ba pagdating ng araw na tayo pa mismo buhusan ng puot ng Diyos? Kapatid sa Panginoon, tigilan mo na yung pagsasabi na mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, mahabagin ang Diyos. Totoo na yan eh. Alam na po natin yan. Kaya lang marami hindi nakakaalam sa buot ng Diyos. Every people know that God is good. Sabi pa nga natin all the time. Pag sinabi mo God is good, sasagot yung iba all the time. Pag sinabi ng iba na all the time, God is good, alam na po natin yan eh. Pero dapat natin malaman, kung tayo po'y nagpapatuloy sa pagkakasala,
that there is a wrath of God. Mayroong pagbuhos sa poot ng Diyos. Mayroong pagsabog ng dibdib ng Panginoon pagdating ng araw na ang tao matapos niyang ibigin, matapos siyang magpapako sa krus na matay inibig sa ikatlong araw, ay nabuhay na muli. Still, they reject the goodness and the love of God for them to be saved. Kapatid sa Panginoon, makinig ka mabuti. Ginagawa ng Diyos ito para maligtas ka. At hindi ito utang na loob ng Diyos sa iyo, kundi ito'y pag-ibig ng Diyos para sa mga tao para maligtas. Sabi mo, you know that God is a loving God. Yes, for sure He is a loving God. Pero do not abuse the love of God. Do not abuse the goodness of God. Minsan sinasabi natin, mabuti naman ng Diyos, kahit hindi ako magsimba, okay lang yan. Mahal naman ako ng Diyos, hindi ako makabayaan ng Diyos, kahit makalimutan ko ang Diyos, okay lang. I tell you the truth, delikado ko sa tuot ng Diyos. Dahil ang sino man nagre-reject po dito, ay daranas po talaga ng tuot ng Diyos pagdating ng araw. How they reject Christ? Paano ba nila nire-reject talaga si Kristo? Okay, John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ang sabi po dito, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Kung patuloy po nating lalabagin ng Diyos, kung patuloy nating kukontrahin ng Diyos, kung patuloy tayong lalaban sa Diyos, anong sabi dito? Sa halip mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. If you refuse to accept the truth in Christ Jesus' word, I tell you, nandun pa rin yung wrath ng Lord. If you refuse to do or to live accordingly into the righteous way of living according to God, nandun pa rin yung poot ng Diyos. Kung mamumuhay ka pa rin sa kasalanan, nandun pa rin yung poot ng Diyos. Kaya nga, if you love God, you must do His commandment. Gagawin natin kung ano yung mga pinag-uutos niya. Kasi yung poot ng Diyos, pag sumabog, diretso ka sa impyerno. Kaya nga sabi po sa Revelation, mula sa kanyang dibdib ay bubuga ang apoy upang tubukin ang lahat ng mga tumalikod, ang lahat ng sumpa, ang lahat ng hindi nanalig, ang lahat ng hindi nakinig, ang lahat ng hindi naniwala, ang lahat ng nasa kasinungalingan ay tututukin ng apoy na nagmumula sa dibdib ni Yahweh. Kapatid sa Panginoon, disobeying the Son of God can turn us into the hell. This is a serious thing. Na dapat po na maintindihan natin. Akala natin pag namatay ka, RIP. Happy birthday in heaven. Yun ang lagi natin pagkakaintindi. Lahat na lang mamatay. Pagkapatay na, binabati natin, happy birthday in heaven. Eh, they reject God. They reject Jesus. They reject the words of God. Paano po sila mapupunta doon? At yun yung katotohanan, kapatid sa Panginoon. Kung hindi ka tumanggap ngayon sa oras dito, kung hindi mo inibig si Kristo, kung hindi mo kinilala siya pinaglingkuran, at kung hindi ka talaga naniwala sa salita ng Diyos, that is not heaven for you. Tanggapin po natin yung sa sarili natin. And that was the real truth. Kung i-reject mo siya ngayon, i-reject mo palagi siya sa buhay mo ngayon. Kung halimbawa let's say, ayaw mo palaging mag-pray, ayaw mo laging makinig ng salita ng Diyos, ayaw mo palagi na magsimba, maaaring doon ang maging destinasyon ng buhay mo. Kaya nga, kapatid sa Panginoon, ang dami po na mas pinipili ang ibang bagay at hindi po nila alam. Ang sabi po sa kanila ng Panginoon, kawawa ka, Korazin, kawawa ka, Bethsaida, alam mo na itong mga bagay na ito.
Kung sa Tirot, Sidon at Sodom, nangyari itong bagay na ito, baka matagal na silang nagdamit ng sako, umupo sa abon, upang magpapakita ng kanilang pagsisisi. Pero mo, itong oras na ito, isang bagay na ang gusto marinig sa inyo, Lord. Panginoon, patawarin mo ako, naging matigas ang puso ko sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako, dapat sana noong panakinig na ako sa iyo. Jesus described the suffering of hell. Okay, pakinggan niyo pong mabuti ito, mga kapatid sa Panginoon, ang sabihin mo sa katabi mo, buksan mo yung puso mo sa oras na ito. Sabi po ng Lucas, basahin ko natin, Luke chapter 19, Luke chapter 16, verse 19 to 31. Okay, nandiyan na po kayo. May isang mayamang naglalamig ng mga mamahalingan at sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tatad ng sugat, nakalumasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot ng kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi na mayaman, kung gayon po, amang Abraham, listen, pakinggan niyo po itong request na lamang po nitong mayaman na nasa impyerno. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinamamanig ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi na humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tagaligtan nila ang kanilang mga kasalanan. Ano sinabi po ni Abraham? Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nila pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nito? Ito po yung tinutukoy dito na nasa ating na ang salita ng kaligtasan, which is written in Him. At ipinapamalitan na sa atin mismo ng Panginoon. Ano sabi po dito? Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Alam niyo, in contrast to our life, minsan tayo nagpapakasasaan na sa buhay sa totoo ito. Hindi pa tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Samantalang ito pong si Lazaro na pulubi, na namumulot lang ng bubong nalalaglag doon sa pakainan nitong mayaman na ito, ay nagtitiis ng hirap, pero punong-puno ng pananampalataya sa Diyos. Kapatid sa Panginoon, lahat tayo ang sasarap ng buhay natin. Pero meron pa rin tayo rejection to the words of God. Nag-aaral ka, binigyan ka ng kakalinuhan, binigyan ka ng talento, pero still hindi ka marunong panampalataya at maniwala sa salita ng ating Panginoon. Ano sa palagay mo ang kahihitatan mo sa buhay na ito? Nagpapakasasa ka sa karangyaan, mayroon kang magandang pamumuhay, mayroon kang magandang bahay, mayroon kang magandang sasakyan, pero still reject pa rin sa iyo ang salita ng kaligtasan. Baliktad eh. Kung tutuusin nga, yung mga mahihirap ang dapat na mag-reject, pero hindi pa rin.
Hindi pa rin pinahintulutan ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya nga ito pong mayaman na ito, wala na halos masabi, kundi hindi niya nasisi ang Panginoon, Lord, bakit ako nandito? Hindi ko deserve ang impyerno. Wala na siya sinabi kasi alam niya na eh. Alam niya na dapat siyang parusahan and he deserved to be held. Kaya ipinakausap niya na lang kay Abraham, papuntahin yung si Lazaro doon sa tahanan ng kanyang ama dahil mayroon siyang 5 kapatid at ayaw niyang mapahamak. Alam niyo, mabuti pa ito na impyerno mayaman na ito nagkaroon ng concern doon sa mga kapatid niya. How about you now? May concern ka ba sa kaluluwa mo? Sa sarili mo na ng kapatid sa Panginoon. If you have concern to your soul, para hindi ka mapunta doon sa impyerno, dapat maniwala ka sa salita ng katotohanan at salita ng kaligtasan. They suffered from hell because he spent life into richness of this world. Nagpakasasa po sila sa mga bagay na kalayawan ng mundo, sa kayamanan ng mundo. At alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon, kapag dapat pinagpapala ka ng Panginoon, magangya ang buhay mo dito, mas lalo mo dapat na iyoko ang buhay mo sa Panginoon kasi nakakatakot na maging mayaman. Akala ng tao masarap maging mayaman. Kung natawa sila, Lord, bless mo ko, Lord, payamanin mo ang buhay ko, Lord, pag-inig ko ako sa iyo. Kapatid sa Panginoon, delikado maging mayaman. Lalo-lalo na kung hindi mo ilalagay at ibibigay ang buhay mo kay Yesu Cristo. Kasi ninyo, kung ang mahihirap na halos hindi makaroon ng time sa Panginoon, yung pa kayang mayaman. Hindi niyo po ba alam, mas mayaman ka, mas marami kang kaabalahan. Mas mahirap ka, wala kang magawa sa buhay. Amen? Hindi niyo kasi kapag wala kang pera, tumama ka lang. Wala kang pera eh. Hindi ka po, pag marami kang pera, iniisip mo sa kaya ako manghingi pagbasak. Sa kaya ako magbuburakay ako, maglalans ako sa Boracay. Diba, dahil yung kaisipan natin eh. Ang dami natin kaabalahan. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, itong mayaman dito, kaya siya nahapat sa impyerno dahil sa kanyang paglalamyerda sa kanyang kayamanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ang lamyerda ng lamyerda. Alam niyo kung ba yung ibig sabihin ng lamyerda? Nakwadya ng nakwadya. Diba? Kung isa kahit walang pera, nakwadya pa rin ng nakwadya eh. Eh, paano pa pag nagkapera yan? Baka hindi na ma-stay yung alapakan niya sa bahay niya. Diba? Alam niyo, maramihan sa mga maraming pera, makatiyan pa. Tanungin mo ang katabi mo, mayaman ka ba? O siya, pag mayaman yan, makatipaan yan. Mamaya-maya lang yan, nag-iisip yan kung saan pupunta yan eh. Diba? Pero ang mahirap, diba? Walang kakati-kati ang paa. Kasi walang pambili ng ganito, walang pagpunta sa ganon. Alam niya, mas mabuti pa yun eh. Kasi doon nagkakaroon tayo ng time pagdating sa Lord eh. Kaya nga pabisan, alam niyo, pinapahintulot ng Lord na maging mahirap lang tayo eh. O maging simple lamang yung buhay natin eh. Kasi tingnan niyo, kung tayong lahat mga milyonaryo, baka hindi tayo nagkakilala. Amen? Baka wala tayo ngayon dito sa umagang ito. Baka mamaya magkasalubong-salubong tayo, nasa Paris. Oh, ay sister, andyan pa pala. Alam mo, pagsamba ngayon, oh, alam ko, tsaka na yan. Yeah? So, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ini-enjoy dapat natin bawat pagkakataon sa Panginoon. And this will improve our joy into God. Doon natin ibinubuhos yung kagalakan natin sa Panginoon. Amen? Luke chapter 16, verse 25. Tignan niyo po yung pinuntuhan po dito ni Abraham. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa pa. At si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaali mo siya rito, samantalang ikaw na may nagpurusya niya. Kapatid, hingay-hingay lang sa mundo. Sapagkat ang mundo kung minsan ay nagagamit sa atin para makalimot tayo sa Panginoon. Kaya nga, huwag mong iwawaglit sa isipan mo, sa puso mo ang Panginoon. Hindi yan yung sinasabi natin na, ay, hindi ako nagsisimba, nasa puso ko ang Lord. Hindi, natanggal ang Lord. Kapatid sa Panginoon, kapag hindi ka nagsimba, ibig sabihin, ang araw na yun, natanggal sa iyo ang Panginoon. Because you know that this
this worship, alam natin na mahalaga po ito para sa espiritu natin, sa ating relasyon sa Panginoon. So, ang ibig sabihin po nito, nakalimot. Amen? Yun yung katotohanan nun eh. Kasi alam nyo, pag lagi ka nagbabasa ng Biblia, ikaw ay masasanay sa katotohanan. If you always read and study the Bible, ang buhay mo masasanay sa katotohanan. Kaya nga, alam niyo kung minsan, kaya po nagiging baluktot yung isipan ng isang tao, kasi nga po hindi nag-aaral ang nagbabasa at hindi tumatanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya make sure na kayo po, tayo po lahat dito ay magbasa palagi mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi sinasabi nila, hindi nawawala sa puso ko ang Diyos, pero hindi na nagpapray. Hindi na nagbabasa ng Biblia, hindi na nagsisimba. Ibig sabihin po nun na wala si Kristo sa buhay mo. At huwag mo sasabihin, hindi ka nakakalimot sa Panginoon. Nalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sige po, pag-isipan niyo po kung hindi ko totoo dito sinasabi ko. Kasi kung alam mo na hindi ka nakakalimot sa Panginoon, di sana lahat ng pagsamba nandun ka, lahat ng prayer meeting nandun ka, lahat ng Bible study nandun ka. Yun yung mga nakakaalala palagi sa Panginoon. Yung pag nasa malayong lugar ka, pero ang gagawin mo, dahil Sunday ngayon, uuwi ako sa amin, kailangan ako mag-church ako, mahalaga ito sa akin, nakaalala ka sa Panginoon. Hindi yung nandyan ka lang, araw ng pagsamba ngayon, hindi ka nagsamba dahil maganda yung papanoorin mo sa Netflix. Diba, papanoorin ko muna ito kasi ang mahalaga dito, hindi mawawala sa puso ko si Jesus na wala nalaglag. At dapat alam po natin talaga ang salita ng katotohanan. You must walk into the truth in Christ. The Bible reveals degree of punishment. Tingnan po natin kung gaano po katindi yung parusa na meron po sa impyerno. Sabi po dito, more tolerable for Tyre and Sidon. More tolerable for Sodom. Mga kapatid sa Panginoon, mas mabigat pa sa kasasapitan ng mga taga-Tiro at Sidon at mas mabigat pa sa kinasapitan ng Sodoma. Kaya nga kapatid sa Panginoon, gaano ba talaga kabigat ang parusa? Mas mabigat pa sa mga sinapit nitong mga tao dito. Alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon, minsan para baga laging nating nasasabi na ang sama ng Sodoma at Gomorra, ang hahalay nila. Pero karaniwan po sa atin, ganun pa rin. Matapos natin malaman po itong mga bagay nito, at alam niyo po ba na mas magiging more tolerable yung ating parusa na tatanggapin sa Panginoon. Kapag matapos natin maunawaan itong bagay nito, ay hindi pa rin tayo nagsisi sa Panginoon. Ang nagsisisi, malapit na ang buhay niya sa Lord. Ang nagsisisi, didikit ng todo ang buhay niya sa Lord. Walang nagsisi sa Panginoon na ang layo-layo na sa Diyos. Walang nagsisi sa Panginoon na hindi mo makita sa Panginoon. Sapagkat ang lahat na nagsisisi, He made someone His life. And He gave His life in Christ Jesus. Makikita mo nga po, maraming tao, sabi nila, Kristiyano sila, pero ang layo ng buhay nila sa Panginoon. Paano mo sasabihin na nagsisisi sila? Kaya nga, mas mabigat yung parusang tatanggapin nila. Sabi ng Mateo chapter 10 verse 15, tandaan ninyo, sa araw na paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mayayaman ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomorra. Bakit po kasi? Ito kasi mga mayayaman na ito po sa lugar na iyon, kabilang na po dito yung mga Pariseyo, mga Saduseyo, yung mga pinuno ng mga ng bayan, alam niyo po ba kung ano po yun? Dahil ipinapangahas po nila yung kanilang sarili lamang kaysa doon sa katotohanan sa Panginoon. Yung pagkakala nila na sila po ay talagang nakakakilala na sa Panginoon pero hindi nila alam. Ang nakikilala lamang po pala nila ay yung kanilang sarili. They have only the authority and the authority of God. Sinusunod lang nila yung kanilang sarili at hindi yung talaga pagsunod talaga sa Panginoon. Ano po ba yung kanilang kasalanan po dito? They know the truth but they reject it in their life. Alam nila yung katotohanan, nakarinig ka na ng salita ng Diyos, nakabasa ka na, nakapanood ka na. At dapat makatapos mo magawa yung mga bagay na yun, dapat you submit already your life there. Amen! Nakapailalim ka na sana doon sa katotohanan ng Panginoon. Kung ito yung katotohanan, dapat nandito ka na palagi. Ang diyan ka palagi, wala ka sa ibabaw.
Kasi mahirap na ang isang tao, ito yung katotohanan, nandito ka sa ibabaw, mali pa rin po yun. Ito yung katotohanan, nandito ka sa ilalim palagi. Hindi ka na aalis yan. You are under the umbrella of God. And that umbrella is the umbrella of truth. Makikita mo yung pamumuhay mo ngayon, lumalakad na sa katotohanan at hindi na sa kalikuan. Kaya makikita mo yung pamumuhay ng isang tao, umaayos na. Nakaayon na sa Panginoon, nakahilig na sa Panginoon. Na kung saan nandun yung truth, nandun din siya. Pag nandito yung truth, makikita mo sumusunod lang yung buhay niya. Hindi yung truth ang pinasusunod niya. Ito yung truth, ito siya, nasa labas siya. Pinasusunod niya yung truth, mali po yun, balukod pa rin yun. Kailangan ko nasa yung truth, nandun ka, naka-umbrella ka doon. Kahit saan pupunta yun, nandun ka, nasa ilalim ka, naka-umbrella ka sa katotohanan. Dahil yun yung totoong pamumuhay kay Kristo Jesus. Amen. Kaya nga, ito po yung mga naging kasalanan nito, mga mayayaman na ito, noong panahon na yun. Nakalimutan po nila na kailangan pala nasa ilalim sila ng katotohanan kay Kristo. Pero ang ginagawa nila, sila yung nagpapasunod sa mga tao at hindi nila pinapasunod kay Kristo. Degrees of punishments are based on one's opportunity. Nakabasig na po yan sa mga oportunidad na natanggap po natin sa Panginoon. Like for example, tinuruan ka na ng Lord, nagbigkod ka na sa Panginoon, nakakilala ka na sa Panginoon, nakasamba ka na sa Panginoon, nakarinig ka na ng katotohanan. Kaya anong sabi po dito? For the sin and Bethsaida received and rejected much light. Dapat naliwangan na tayo eh. Ito po ang Bethsaida, ito po Bethsaida, ito po Resin. Ang laki ng katotohanan na narinig nila. Ang laki ng kaliwanagan na kanilang natanggap pagdating sa Panginoon. Hindi katulad po nitong Tyre, Sidon, and Sodom were given less light. Masyadong kukunti pa siguro sabihin po natin, a new Christian and an old Christian. Ang laki po ng pagkakaiba nun. Pag bagong Kristiyano ka, yung manampalataya ka sa Diyos, ang laking bagay na po nun. Halimbawa sa oras na ito, bagong Kristiyano ka lang, pero nakapokus ka sa pakikinig sa salita ng Diyos, ang laki na ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Amen. Kaysa matagal ka ng Kristiyano tapos hindi ka pa nakikinig, hindi ka pa seryoso, hindi ka pa nag-aalay ng iyong pagtanggap sa salita ng Diyos. Ito yung katulad ng sinasabi ng Corazon at Bethsaida. Kapatid sa Panginoon, huwag kayo madaya doon. Hindi po rin matagal na tayong Kristiyano, akala natin sapat na yung mga bagay na natutunan natin. Tayo yung may sapat na kaalaman at kaliwanagan na nandito sa isipan natin. Kaya mas mabigat yung parusa na nakalaan sa atin kapag tayo po ay sumaway sa Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga kapatid sa Panginoon, observe how much light you have in your heart today. Kaano na po yung iyong liwanag na nandito sa puso mo ngayon? Na tinalikuran mo, na tinaliwala mo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pag nakakilala ka na sa Panginoon, huwag mo nang iwanan ng Panginoon, palaguin mo na yung liwanag sa iyo, Kristo, at ibuhos mo at ipamahagi mo na yung liwanag na yun sa ibang tao. Amen. Pag sinabing light, it is spiritual illumination. Na kahit na nandun ka sa dilim, makikita mo nagliliwanag ka. Hindi ba yun yung Kristiyano na maliwanag biglang dumidilim? Balikan po yan, ano po? Kailangan kapag ka ito, dumidilim yung mga bagay, mga pinupuntahan mo, kapag ka Kristiyano ka, dapat magliliwanag ka. Amen. Hindi yung baligtad. Maliwanag ka, pero pag napunta ka sa isang lugar, ikaw yung nagdidilim. Lagi natin tatandaan na nanatili sa ating tinatawag na illumination. Na kahit na anong lugar na puntahan mo, nakikita nagliliwanag ka. Sa bahay, sa opisina, sa eskwelahan, sa parke, o kung saan ka man napunta, makikita mo yung liwanag ni Kristo nandun nakataas sa buhay mo. Sabi po ng John 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Nakailanman, hindi ka na makakabunan ng kadiliman ng mundo ito. Pero bakit po marami po sa atin ngayon, naliwanagan na pero bumabalik pa sa kanilang? Kapatid, yung po yung walang illumination. Yun yung ilaw na kung saan hindi naging ganap yung kanyang langis. Amen? Amen. Kaya umandap-andap yung kanyang liwanag dahil naubusan ng langis. At tandaan niyo sa may mga dalaga kung hangal, hindi na nagiging na maliwanag yung kanilang ilawan.
Bakit? Kasi pinabayaan po nila yung mga bagay sa ating Panginoon. Kaya nga ang naghari po sa kanila karimlan at hindi ang ating Panginoon. Dapat kapag nasiglan ka na ng liwanag ni Kristo, dapat pagharian ka na ng liwanag talaga ni Kristo sa buhay mo. This word of Jesus rule out annihilation of the lost. Ito po yung kumagay parang nag-rule po sa atin eh. Nilipon tayo. Pinili tayo ng Diyos. Inipon tayo ng Panginoon para i-rule niya. Pagharian niya. At pagharian tayo ng liwanag ng Panginoon. Kaya makikita niyo yung picture na yan. Makikita mo yung simpleng ilaw ng kandila na yan ay nakakabanaag ng liwanag. Kapatid, sa oras na ito, kung talagang tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, dapat mabilis magliwanag. Kung mayroon ka ng mga bagay na hindi naiintindihan, sa mga bagay na ginagawa mo kung bakit ka nakakasana, dapat naliliwanagan ka agad. Kaya nga, ang isang tao naliwanagan na, pagka nagkasala yan, agad na tumatakbo yan palayo sa kasalanan. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo ito, ang naliwanagan na ay nananatili sa liwanag. Hindi lumalayo sa liwanag. Ang ibig sabihin po niyan, kapag tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, hindi ka na nalayo kay Kristo. Lagi na nakadikit ang buhay mo kay Kristo. Every day of your life, na kay Kristo ka. Nasa eskwelahan ka, na kay Kristo ka pa rin. Nasa trabaho ka, na kay Kristo ka pa rin. Anumang bagay na ginagawa mo, na kay Kristo ka. Hindi ka nawawala. Hindi mo sinasayang yung pagkakataon mo. Ngayon, natatandaan ko doon, may kilala po ako nung araw eh. Meron po akong kilala po nung araw, isang matandang lalaki po. Ito po ang matandang lalaki na ito nagsasuffer po ng matinding karamdaman. Tapos po, dumadaanan po namin siya. Ang sabi niya, maaari mo ba kami ipanalangin? Humingi siya ng panalangin, pinanalangin po namin siya. Buong kagalangan niya na tinanggap yung panalangin at yung mga pahayag po namin tungkol sa katotohanan kay Yesu Kristo. Ang sabi niya gano'n, naliwanagan po ako na sa mga oras na ito, na sa sandaling ako'y kunin ng Panginoon, masaya pa rin ako dahil naliwanagan ako kay Yesu Kristo. Nag-awitan po kami, kumanta kami ng papuri, at naggalak po talaga siya. Nagalak po talaga siya. At alam niyo po ba, sa pag-aakala niya mamamatay na siya, isang araw, dalawang araw, ikatlong araw, isang linggo, binalikan namin. Tumatakbo na. At sabi niya gano'n, Santo, yung church ninyo. At nagli po siyang tumugon sa panawagan ng Panginoon. At puri siya, inibig niya yung mga bagay sa Panginoon. Alam niyo, until now, his life extended by God. Yung liwanag ni Kristo ay nagdudulot sa atin ng mga magagandang himala sa buhay. Kaya nga gusto po na malaman po niyo, ingatan niyo po yun, na hindi mawala sa atin yung liwanag na ibinigay sa ating Panginoon. Last number 3, the Bible declares the durations of hell. Ang parusa daw po sa atin, kanina sabi gano'n, ay talagang matindi, lalo-lalo na kung nakakilala ka na. And then tingnan natin kung gaano po makahaba itong parusa na ito. Sabi dito, it is everlasting fire prepared for the devil and his angel. Those who doesn't accept and believe in Him and His Word, ito po yung mga taong kabilang dito sa tatanggap ng mahabang walang katapusan na parusahan. Kaya mga kapatid, nakakatakot po ito. Once you are there, hindi ka na makakagano. Kaya ngayon pa lamang, tanggalin mo na yung sarili mo doon. Kung nakikita mo na nandun pa sa kalagayan ng impyerno, yung iyong sarili, dapat hugutin mo na, pahubod mo na kay Kristo habang may pagkakataon. Sapagkat kapag tayo po'y nagagutan ng hininga at nandun ka na, hindi ka na kailangan pa maiaalis doon. Katulad ng sinasabi ni Abraham, may pag-ihin sa ating pagitan na ang naroon ay hindi makakaparini at ang mga narito ay hindi makakaparini. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi na tayo makakatakas doon. Kaya habang may pagkakataon pa, huwag mong hayaan na tanggapin itong everlasting fire. Itong kaparusahan na ito na daranasin ng isang tao, hindi tumatanggap talaga sa Panginoon.
Mateo 25 verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na hinihanda para sa dyablo at sa kanyang mga angkot. We are belong to Christ Jesus. Pakisabi mo sa katabi mo, gusto ko malaman mo, sandali. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko malaman mo. Seriously, sabihin mo sa kanya, gusto ko malaman mo. Sinasabi sa iyo ng Panginoong Jesucristo na para sa Kanya ka at hindi Kanya gusto na mapunta ang impyerno. Ulitin mo sa Kanya, hindi ka para sa impyerno. Para sa dyablo yan. Ikaw ay anak ni Jesucristo at hindi ka anak ng dyablo. Ulitin mo sa Kanya 3 beses, hindi ka anak ng dyablo. Tandaan po natin yan. Itong lugar na ito ay hindi para sa atin. At yung mahabang kaparusahan na walang katapusan ay hindi para sa atin. Kaya nga ano ang para sa atin? Yung katotohanan. At kailangan we must believe into the truth in Christ Jesus, accept the light that coming from Him, and prepare your life to submit into Christ Jesus. Ibigay natin sa Panginoon yung buhay po natin. There is a difference in degree but not in duration. Alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo kanina, yung mga bagong Kristiyano, kung mapunta po doon sa impyerno, at yung mga dati ng Kristiyano, mapunta sa impyerno, ay magkaiba ang bigat ng parusa niyan. Mas mabigat yung mga dati na napunta sa impyerno kaysa sa mga bago pa lamang. Mas mabigat yung pagkatapos mong makakilala sa Panginoon, tumalikod ka pa sa Lord. Yung matapos mong paglingkuran ng Lord, mas pinili mong paglingkuran ng sanlibutan, mas mabigat ang parusa po niyan, but not the duration. Pare-parehas lang ang walang katapusang kaparusahan. Kaya kapatid sa Panginoon, mas masarap na hindi po tayo papunta doon. Kaya mahaba, kaya maigli, kaya mabigat o hindi, kailangan hindi tayo mapunta doon. Dahil yung isang araw lamang sa piling ng mga demonyo, hindi mo nakakaya. Kaya kapatid sa Panginoon, habang may chance tayo, piliin natin ang Lord. Sabi mo ng Bahayag, chapter 14, verse 11, ang usap mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang natatakan ng kanyang pangalan. Kapatid, iwasan natin itong Trinity of Satan. Pag sinabi Trinity of Satan, yung halimaw, yung diablo, at yung mga bulaang propeta. Ano ba ibig sabihin nito? Alam natin ang diablo, tinutokso tayo sa mga nakakaakit sa sanlibutan na ito para mawala tayo sa Panginoon. At huwag tayong papatokso. At huwag tayong papaakit kung ang kapalit nito ay yung katotohanan ng kaligtasan na ibigay sa atin Yeso Cristo. Mas masarap na yung magtiis ka sa buhay dito kaysa magpasasa ka katulad ng mayaman and then later on, nandun ka naman pinahihirapan sa impyerno. Kaya mga kapatid sa Panginoon, pagpursigihan po natin na tayo po ay maligtas. Hell is not purgatory. Okay, maniwala doon sa other religious belief. Ang sabi po dito, kung ang purgatory daw po ay ganito. A state after a death according to the other religious belief in which the souls of people who die are made pure through suffering before going to heaven. Hindi na mapupunta po sa langit yun. Walang lugar na purgatorio. Pagka namatay ka, impyerno na, walangit na. Wala dyan yung kumbaga makakapagsisi ka pa kapag namatay ka. Tanggalin niyo sa isipan niyo yun. Ang isang namatay, wala nang pagsisisi. Ang pagsisisi ay ngayon habang nabubuhay ka. Habang may pagkakataon ka maglingkod sa Panginoon, paglingkuran mo ang Panginoon sa buhay mo bago umabot ka doon sa kalagayan na yun. Kapatid, wala nang makakaalis sa atin doon kapag nandun na tayo. Ngayon natin dapat gawin yung bagay na yun. Habang may pagkakataon ka, habang buhay ka, na kailangan maglingkod ka, maniwala ka kay Yeso Cristo, gawin mo na ngayon at huwag mo nang ipagpabukas mo. Before it's too late, gawin mo na ngayon. Kung may magagawa ka para sa kaluwalhatian ng Panginoon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas, ngayon na yun.
Baka mamaya maunahan ka pa, hindi ka mag-ianahon na doon ng ating Panginoong Jesucristo. And that was the Bible teaching. Yun yung tinuturo po sa atin ng katotohanan. What about hell and the future of the Satanic Trinity? Ano po yung tinatawag na Satanic Trinity? The devil, the beast, and the false prophet are judged. Sa kanila yun. Para sa kanila yung duration na yun na pagkakahaba-haba at parusa sa impyerno. Hindi para sa atin yun. Kaya nga, huwag kang mawawala ng gana pagdating sa mga bagay sa katotohanan ng Panginoon. Huwag kang mawawala ng gana para sa Lord. They are cast into the lake of fire forever. Wala na. At doon na po yung katapusan ng kasamaan. At pagkatapos po nun, kapag ka naikulong na po dito, yung tinatawag na Satanic Trinity, payapa na po lahat. Pero sino yung mapapayapa na yun? Yung mga napapilang doon sa paghahari ng Diyos. Pero yung mga taong ngayon na nag-reject sa Panginoon, nandun sila walang kapayapaan. Walang hanggang walang kapayapaan. Walang hanggang sakit ang kanila mararamdaman. Those who are not in the book of life will join them. Kaya nga pilitin mo ngayon na maitala yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon? May isang article, Christian article na nabasa ko. Kaya pala ang Diyos, sinasanay po tayo sa mga bagay na gawain sa Kanya, no? Kasi yung gusto pala ng Diyos, mapamilyang talaga tayo ng Lord. Although He knows us by our name. Kilala tayo ng Panginoon sa pangalan po natin, pero gusto niya na talagang mapamilyang niya tayo ng todo. Yung makilala ka, akin talaga to. Yung isang harap mo na sa Kanya, akin talaga to. Kapatid sa Panginoon, kaya pala tayo tinuturuan ng Diyos na maglingkod sa Kanya para makilala niya na tayo ng lubusan. Because He wants us, every one of us, to be close to Him. Kapatid sa Panginoon, tingnan mo, halimbawa, ikaw ay mayroong pipili ka ng mga kaibigan mo. Sino pipiliin mo sa mga kaibigan mo na makasama mo? Hindi ba yung mga close mo? Amen? Pipili ka ba ng mga malayo sa'yo? Pipili ka ba ng kinaasaran mo? Pipili ka ba ng kinaiinisan mo? Pipiliin mo yung mga close, yung masarap kasama, yung nakakatuwa, yung mayroong ng kapayapaan kasama sila. Yan ang pipiliin mo. Ganon din po si Jesus kung bakit tayo tinuturuan maglingkod. Tinuturuan mag-church, tinuturuan maging active sa lahat ng bagay kay Kristo dahil gusto niya, maging close niya tayo para pagdating ng araw, pipiliin ka ng Lord para makasama ka sa kanyang kalwalatian. Make your life familiar to God. Kailangan sikapin po natin yun, kapatid sa Panginoon, and one thing, para mapamilyar ka sa Panginoon, pag-aralan mo ang kanyang salita. Mas dito natin mahigit na makikilala ang Panginoon sa buhay po natin. Tandaan po natin, ang impyerno ay para doon sa tinatawag na Satanic Trinity. And don't be belong to them. Kailangan na yung buhay natin ay maitala sa aklat ng buhay. Pahayag chapter 20, verse 10 to 15. At ang diablo ng daya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Panihirapan sila doon araw, gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking trono puti at nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan. At hindi na nakita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, inatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat, iniluwag ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwag din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Inatulan na ang lahat ng ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos itinapon din sa lawa ng apoy ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ang lawa ng apoy sa pakalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. And that was the reason why God was calling out us. Kung bakit tayo tinatawag ng Panginoon, kung bakit tayo tinitipon ng Panginoon, kung bakit tayo pinapamilyang ng Lord, kung bakit inilalapit niya tayo sa Kanya. Para na sa ganon, isa yung pangalan mo sa maitala sa aklat ng buhay. Kaya do not refuse to accept God in your life. Always accept everything in God. Accept His ministry. Accept whatever task that given to you.
Tanggapin mo lahat yung mga bagay na yun kasi yun yung makakapagtala ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Kapag ka pinag-church ka, mag-church ka, kapag pinag-Bible study ka, mag-Bible study ka, kapag kung ano man yung mga bagay spiritually na may kinalaman sa iyong kaluluwa, tanggapin mo yun dahil yun yung makakapagpatala ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. At the stage, doon mo matatapos yung hangganan ng buhay na kung saan hahantong sa Panginoon. Kaya kapatid sa Panginoon, why spend eternity with your worst enemy? Alam niyo yung ngayon, yung parang baliwala lang sa iyo. Pagdating na araw, ang kasama mo, yung worst enemy natin. At alam niyo po ba, masisiyahan ka kapag kasama mo itong satanic community na ito. Kapatid sa Panginoon, masakit. Ngayon, konti pagtitiis lang, konti gising mo lang ngayon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tiisin mo lang yung inip mo, tiisin mo lang yung kabagutan mo, tiisin mo lang yung katamaran mo. Tanggapin mo lahat na tinuturo sa iyo, and then later on, makikita mo. You're not being a part of the heaven, and you will be the part of heaven. God is giving you enough time to change your destination. Come and serve Jesus as a result that you may change your way. Sa ganitong paraan po natin mababago po yung destination natin. How to avoid hell? Come with your sin to Jesus. Receive Him by faith as your Lord and Savior. Spend eternity with the one who died to save you from hell. Siya lang po yun. Wala tayong dapat na pahalagaan sa buhay natin ngayon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tumubos sa atin sa lahat ng pagkakasala. Tayo na natin po yun. Ganda po natin yung ating mga sakit.